Tumaas na ang sahod mo, pero bakit pakiramdam mo mas gipit ka pa ngayon? May tatlong silent wealth killers kasi na baka hindi mo namamalayan, unti-unting umuubos ng pera mo. Okay, so ano-ano ba tong mga bitag na to? Let's start with the first one. Yung isang tasa ng mamahaling kape o milk tea, mukhang harmless, di ba? Pero tingnan mo to. Ganyan kalaki ang pwede mong magastos sa isang taon. Para lang yan sa kape araw-araw. Tingnan mo yung difference. Imagine, yung perang yan, sana napunta na sa savings mo. Okay, second trap, ang pag-order ng food online. Sobrang dali, di ba? Pero may kapalit yan. Halos doble, ganyan kalaki ang itinaas ng presyo dahil lang sa mga delivery app na yan. Some point dito, you're paying a huge premium para lang sa convenience na nakasanayan mo. At eto na, ang pinakamalaking bitag sa lahat, ang tukso ng bagong smartphone na hulugan. Araw-araw, yan ang estimated number ng smartphones na binibili sa Pinas through financing. This quote says it all, di ba? Yung mindset na uunahin ng status over basic needs. At marami talaga ang nagsisisi. Mostly dahil sa sobrang laking interes ng mga pautang na to. Ang interest rate pwedeng umabot ng 102% per year. Grabe yung bigat niyan sa bulsa mo. At ang pinakamasakit, pag di ka nakabayad, kaya nilang ilak yan pawn mo. For good. So the big question is, bakit ba tayo nahuhulog sa mga bitag na to? Well, it's called lifestyle inflation. Imbes na isave yung extra, ginagastos sa bagong luho. And then, there's the fake rich phenomenon, fueled by social media. It's sura over ipon. So paano ka makakatakas? Una, track your spending. I-automate ang savings mo at iwasan ang deserve ko to mindset. Laging tandaan, this is for educational purposes only. Please consult a professional for financial advice. So now that you know, anong pipiliin mo? Financial freedom o ang ilusyon ng yaman? Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.